Kababayan, day 5 ng impeachment trial. Napansin niyo po yung ginagawa ng depensa? Kaya hindi natin maiwasan na mapabilib sa bilis ng isip ng attorney Ligutan ng prosecution. Katulad kanina mga kababayan, kung inyo po mapapansin, yung mga pagtatanong ng depensa kanina para maipit yung witness, magpapakita sila ng video, mga kababayan. Iba-ibang mga statement doon sa video, sama-sama yon. Halimbawa, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Sa isang video, sinabi na si Martin Romualdez, sinasabi ni BP Sara na umiikot at nagbibigay ng pera, hindi naman niya pera, etc. Tapos, doon sa video na yun, may iba pang detalye. Doon niya nasabi yung parte na, kumbaga, pag pinagpatuloy niya yung video mga pinapanood nila kanina, doon na yung punto na nagalit si BP Sara at nagbanta, nagmura, etc. So, ang sinasabi nila dito, may konteksto kung bakit nagalit, bakit nga nabulalas yung mga salitang yun, yung pagbabanta. Pero sabi nila, hindi daw yung banta, kundi yun ay reaction lamang. Alam naman natin mga kababayan, napanood, nakita natin dahilan lang yun, palusot Pero, ang punto ko doon mga kababayan, yung sa dami ng pinalabas na video, tapos biglang magtatanong, pinatotohanan mo ba na may personal knowledge ka o alam mo ba talaga na yan talaga yon? Totoo ba yung sinabi niya? Parang ganun mga kababayan. Ang sinasabi nung witness, as to the utterance of the statement, dahil sa pagkakasabi niya, totoo, sinabi niya Pero hindi niya mapapatunayan, hindi mapapatunayan ng witness kung ano nasa utak nung nagsasalita. Di ba? Pero yung sinabi niyang yes, ang sabi nung defense lawyer, mga kababayan, parang punto niya, sinabi niya corrupt yung mga official kasi sumabi nga yes. Kaya umalag si Ligutan, mga kababayan. Kasi isipin niyo po ang daming statement Nag-yes siya dun sa isa. Hindi ibig sabihin nag-yes siya dun sa lahat. Na dahil namimigay ng pera, corrupt, etc. etc. Ang sinasabi niya, yung mga sinabi ni BP Sara, kasi ang tanong tama ba? Sinabi ba talaga ni BP Sara yan? Yes, narinig natin Diba? Yes. Pero kung totoo yung sinabi niya, hindi na alam yun. Di po ba? Yun ang punto doon. Wala siyang personal knowledge doon. Kaya sila nagtatalo kanina of course, to the rescue naman kanina si Senator Alan Cayetano na ewan ko ba bakit parang walang ano-anong magpanggap man lamang na patas siya Pero anyway, to the rescue siya to the point na pinipilit niya yung conditional threat mga kababayan. Ang punto sa conditional threat kasi, ang punto ng witness, walang conditional threat gaya na sinasabi sa Revised Penal Code Article 282. Meron lamang threat kapag grave threat, kapag yung elemento ng grave threat pasok ka, yun ang kaso mo. Kasi hindi pwedeng sabihin mga kababayan na hindi naman napatay si BP Sara, kaya hindi papatayin si BBM. Banta nga Hindi naman, pag ginintay mo mangyari muna yung banta, hindi na banta yun. Ano na yun? Murder na yun. Ang isa pang punto doon, delikado yun mga kababayan, yung statement na yun na pag pinatay ako, patayin mo sila. Dahil magbubukas ka ng pinto, ito yung pinupunto ng witness kanina, magbubukas ka ng pinto ng iba pang mga tao na may interest kang patayin. Bago ibibintang sa kay BBM, papatayin sila. O kaya naman, yung pagkamatay mo, ibibintang yung pagkamatay ni BBM, ibibintang naman sa pamilya mo. Dahil, di ba? O sa grupo mo. O sa mga kausap mo. Kasi may magte-take advantage, possible, may mag-take advantage. Kaya inimbestigahan nila. Ngayon, pinunto nila, yung bang investigasyon nyo, same level ba ng investigation na binigay ninyo doon naman sa banta sa buhay ni BP Sara? Yun yung pinupunto nila mga kabayan nililiis nila pupunta sila doon. Ang kasong to, patungkol sa threat sa presidente. Pero granting for the sake of argument, para maintindihan natin mga kababayan, dapat bang pantay ang level ng investigation? Dapat. May ginawa ba ang NBI para malaman kung anong estado ng banta sa buhay ni BP Sara? Meron. Katunayan, 2 beses nila sinabi na si BP Sara hindi sumipot. Walang makuha information. Nagpadala ng abogado, hindi naman malaman kung anong detaling nakuha sa abogado. Kasi ang alam lang natin, nakuha nila yung ibang information sa media.
na inimbitahan nila na nandoon sa kasama doon sa recording na yun, ano, kung sila yung mga kausap o live, kung ano man yung tawag doon, mga kababayan. So, bakit po natuloy yun sa kaso kay BBM? Kasi may maliwanag na ebidensya, may video, may recording, nakita, narinig. Eto kay BP Sara, sila nagsabi may banta sa kanila, pero ayaw nilang humarap, ayaw nilang maipagtulungan sa NBI para maintindihan ano yung banta, sino nagbanta, ano mga detalye, para kaya nga sabi ongoing pa rin hanggang ngayon eh. At bukas sila kung sakasakaling may maipagtulungan, kasi mahirap naman mag-conclude sila na nagbanta sa ganon. Wala nang ipagtulungan sa kanila eh. Kaya yung nahanap na sagot nila Alan Cayetano na binigyan nyo rin ba ng ganyong klaseng investigasyon si Sara? Yes and no, di po ba? Yes, kasi sinubukan nila eh. And no, dahil ayaw maipagtulungan. Anong gagawin nila? Maggagawa sila ng sarili nilang detalye. Ngayon, ang sinasabi nga, ang tinatanungan ng depensa, yung pananalita o yung mga sinabi ba ni BP Sara doon sa recorded, kinukonfirm ba ng witness? Ang sabi ng witness, for her utterances, yung sa kanyang mga statement sinabi, totoo yun, kinukonfirm niya na sinabi ni BP Sara yun. Pero sa nilalaman ng sinabi, hindi niya alam kung totoo. Halimbawa, yung sinabi niyang namimigay ng pera, hindi niya alam kung totoo yun. Wala siyang personal knowledge yung namimigay talaga ng pera. Ang sinasabi lang niya, totoong sinabi ni BP na namimigay ng pera. Yun ang sinasabi niya. Napilit na nilalapo at nagbibigay pa nga ng side comment, kaya nakagsalita si Chis Escudero kanina, tigilan yung mga side comment, ano, kasi isipin nyo, sinabi pa niya na yung sa pagkakataon na yung for you, yung sinabi, dahil sinabi ng witness na base sa investigasyon nila, ito yung resulta, kaya naniniwala silang mayroong threat. Ang ebidensya ay nagpapatunay na mayroong threat, at sumagot siya na at least for you, ano. So kumbaga nag-argue siya sa witness na hindi dapat. Hayaan mo sumagot yung witness, huwag mong piliin yung, o huwag mong itama yung sinasagot niya. Paano malalaman yung totoo kung gusto mong paniwalaan niya yung, kung gusto mong marinig yung gusto mong marinig? Di po ba, mga kababayan? Naintindihan natin, abogado siya, pero of course isa pang punto doon, mga kababayan, yung threat kasi kay BBM at BP Sara may pagkakaiba. Kaya nang sabi ko kanina, yung kay BBM maliwanag, may video, may recording, lahat alam na natin narinig na natin. Kay BP Sara sila lang nagsasabi na meron. Kaya ang tanungan natin, bakit ayaw nila pa-imbestigahan? Hindi naman sila nakikipagtulungan, mga kababayan eh. So ngayon, mere allegation lang yon, di po ba? So, ngayon po, nag-break lang po kasi, kaya nag-break lang yung trial, kaya nakagawa ako ng video. Babalik po ako doon para makapanood ako. Babalik ako doon sa TV. Maraming po salamat. Hanggang dito po muna. Subscribe po sana, comment at like. AJ Comentaries po.